paano kaya kung may isang tao nagsasabi na direkta siyang kinakausap ng Diyos at ang ebidensya niya, mga post sa Facebook? Ngayon, sisilipin natin ang mundo ni Narciso Ololo at ang mga tinatawag niyang mensahe ng Diyos para alamin kung ano nga ba ang sinasabi ng langit sa panahon natin ngayon. At para simulan to, heto ang pundasyon ng lahat. Isang mensahe daw mula pa noong 2013. Pakinggan nyo to Ang maniwala sa Kanya ay katumbas na rin daw ng paniniwala kay Hesukristo. Wow! Hindi to basta payo lang Isa itong deklarasyon na naglalagay sa Kanya mismo sa sentro ng pananampalataya. At mula rito, magiging mas matindi pa ang mga revelasyon. Okay, first section, mga mensahe mula sa Diyos. At sino ba ang mensahero? Yun ang tanong. So sino nga ba itong si Narciso Olalo? At paano raw ba gumagana tong sinasabi niyang direktang linya sa langit? Well, ang paraan niya, sa totoo lang, ay very modern. Ginagamit niya ang social media. Yung mga panaginip at pangiti niya, sobrang detalyado niyang isinusulat at pinupost online para mabasa ng lahat. Pero linawin natin, para sa kanya at sa mga naniniwala sa kanya, hindi ito basta ordinaryong paniginip lang. Ito raw ay mga direktang utos at mensahe galing mismo sa itaas. Ngayon, pasok tayo sa ikalawang bahagi, mga pangitain ng pag-uusig. Dito na, alam nyo nagiging mas dramatiko ang kwento kasi yung mga mensahe madalas umiikot sa isang tema na siya ay isang propetang inaatake, kinukubkob ng mga taong laban daw sa kanyang misyon. Para mas magets natin, tingnan natin tong isa sa mga actual post niya. Ito yung galing noong March 18. Dito, hindi na natin kailangan mag-imagine pa. Makikita natin mismo kung gaano kalinaw at ka-graphic yung mga kwento niya. So sa panaginip na to, inatake raw siya, binabato. Pero alam niyo kung ano yung pinaka-interesante? Yung utos daw na narinig niya mula sa Diyos, gantihan mo siya. At yung paliwanag pagkatapos na yung mga umaatake sa kanya ay may tama sa utak. Grabe. Hindi na lang to simpleng panaginip ng away, di ba? Para sa kanya, isa itong banal na paghusga sa katinuan ng mga kumukontra sa kanya. At kung akala nyo matindi na yon, teka lang, kinabukasan may kasunod. May isa pang post at this time, mas mahaba, mas komplikado at mas maraming characters. Para siyang sequel pero tinaasan yung budget, alam mo yon. So heto yung nangyari. Mula sa tukso ng mga madre, tapos biglang may darating na sugo daw ng Santo Papa, hanggang sa dinala na siya sa isang building na may nakasulat na NBI. Yung buong panaginip, parang eksena sa action thriller kung saan siya yung bida na hinahabol. At sa dulo ng lahat ng yan, may narinig siyang mas nakakagulat pa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa panaginip na yon, may isang detalye siyang narinig na sobrang espesifiko. 1.5. As in, 1.5 million pesos. Yan daw ang presyo na ipinatong sa ulo niya. Dito, hindi na lang to simpleng pag-uusig. May bounty na. Ganon katindi yung panganib na pinaniniwalaan niyang kinakaharap niya. At ito, para sa akin, ang isa sa pinaka-crucial na bahagi. Yung reaksyon niya paggising. Ang sabi niya, sobrang gaan daw ng pakiramdam niya dahil akala ko totoong nahuli na nga nila ako. Dito natin makikita na para sa kanya, yung linya sa pagitan ng panaginip at totoong buhay sobrang labo na. Yung mga kaaway sa panaginip niya ay tunay na banta sa kanyang paggising. Okay, so napanood na natin yung mga, di ba parang action scenes sa isip niya? Ngayon, alamin naman natin ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Paano niya binibigyan ng kahulugan ang mga kakaibang simbolong to? Dito na tayo sa third section, pag-unawa sa mga panaginip. Naaalala nyo yung tambabato? Yung akala natin tungkol sa pisikal na atake? Hindi pala. Ito pala ay sagot ng Diyos sa tanong niya tungkol sa dalawang taong nagrereklamo laban sa kanya. At ang hatol? Pareho raw silang may tama sa utak. So yung isang marahas na pangitiin, naging sagot pala sa isang personal at partikular na problema. At dito, mas lalo pang nagiging detalyado ang lahat. Imagine ninyo, kahit mga simpleng unan lang, may malalim na kahulugan. Ayon sa kanya, yung tatlong unan, mga paring Katoliko daw yan na nagbabalak siyang patahin. Yung dalawang unan, iba pang malalaking relihiyon na may parehong plano. Pinapakita nito na sa mundo niya, walang aksidente. Bawat maliit na detalye sa panaginip ay may mensahe. So kung pagsasama-samahin natin lahat ng interpretasyon niya, ito ang listahan ng mga itinuturing niyang kaaway.
Hindi lang basta mga kritiko ha. Mula sa Santo Papa, sa mga pare at madre, hanggang sa mga pastor at iba pang relihiyon. Para sa kanya, hindi ito mga hiwalay na pangyayari. Siya ay nasa gitna ng isang malawakang sabwatan. So paano niya proprotektahan ang sarili niya? Sabi niya, iniisip daw ng mga kaaway niya na meron siyang anting-anting o orasyon, pero wala raw. Ang depensa niya at ang tunay na kalaban ng mga kaaway niya ay hindi isang bagay na mahahawakan, kundi ang kapangyarihan mismo ng Diyos. At dito na tayo sa panghuli at ikaapat na bahagi, ang babala ng propata. So matapos ang lahat ng pangitin, pag-usig at simbolismo, ano ang punto ng lahat nito? Ano yung dapat mapulot ng mga tagasunod niya sa mga mensaheng ito? Ang huling mensahe ay simple at napakalinaw. Dalawa lang ang pagpipilian na inilalatag niya. Pwede kang maniwala sa kanya na katumbas ng paniniwala kay Kristo, o pwede kang hindi maniwala. At kung yun ang pinili mo, sabi niya, ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Walang gitna. It's either you're with Him or you're against God's will. Yun ang dating. At ito na ang huling bilin niya. Yung dahilan kung bakit niya ibinabahagi ang lahat ng ito. Para sa kanya, yung mga pagsubok at pag-uusig ay hindi titigil. Kaya ang mga mensaheng ito ay nagsisilbing babala at paghanda para sa kanyang mga followers. Isang paalala na manatiling matatag dahil marami pa raw darating na hahamon sa kanilang pananampalataya. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa panahon ngayon na lahat tayo ay binabaha ng impormasyon, ng iba't ibang opinyon, ng sari-saring katotohanan sa ating social media feeds, ano ba yung nagtutulak sa isang tao para pakinggan at paniwalaan ang isang partikular na boses sa gitna ng lahat ng ingay? Isang bagay na sulit pag-isipan.